Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Babalik yung pre-show shoutout ha. Medyo wala lang talaga ako sa mood ngayon. Anyway, mga kababayan ko, ito, mayroong pinapasuri sa aking video eh. Ito daw. Kung mapapanood nyo, amazing nga naman to. Yet? Take you off? Oh! Put it somewhere else. What? And then, Galing no? not yet, not so fast. The ring. Here, the plug is my finger. Yes. It doesn't open. Yes. What's this? From my pinky. Huh? One more time, so my Wait. finger. What? A slow motion. Looks a bit gross. Slow motion? Where? I'm gonna switch my finger. Oh! No way! Yeah, this one more time, right? One more time? No! Where? What? Switch. Oh, what? Switch. Galing ano? Not yet. Oh! What? You just went up on the finger? Oh, there's some real crazy here. Finger. Make sure real one. Oh! I'm gonna throw it back. Oh, no! No, I'm gonna go crazier. No. Put tip on my thumb. What? No, wait. Can I feel if it's real? Let me feel if it's real. Yeah. Can I feel if it's real? Yeah, real finger. Yeah, it's real. Don't think. Right here. Watch. Oh! Galing no? What? Let's Look, what's this? Watch. Look right there. Where you going? Follow me, yeah. Do you want me to zoom in? Look at you. Check out. Let me. Oh, that's No. Ito try ko i-debunk. Parang may nakita na ako may nahuli na ako eh. So, i-full screen natin, no? Dito sa part na to, the plug is yung lilipat-lipat yung, hindi ko na madidebunk lahat, pero nakikita ko na yung yung trick eh. Ano nangyari? Wait lang ah. I-rewind natin. Paano ba i-rewind to? Rewind natin. Pinakauna. So, aalisin niya yung mga daliri niya, no? Ito kasi, may tao talaga na, yung ganyan, no? Yung may i-flex mo yan. Kasi ako kaya ko yan, bagamat kailangan pa ng health. Kaya kong i-flex yung daliri ko ng ganyan, na sobrang, may mga taong ganyan kasi, siguro nung time na yun, nakaganyan lang yung niya. Kung titingnan mo to, 'di ba, nawawala yung daliri, 'di ba, nakaganyan. Tapos kukunin, biglang itatago niya sa likod ng kamay niya. For example, ganyan Kaya ko ba? Ganun. Nakaganon yan, yung nakaganyan kasi yung pattern nung niya eh. Sa anggulo ng camera, tinan nyo. Yung daliri niya nasa likod. Take you off. Tapos, dito nga lang mahuhuli mo na to eh. 'Di ba? Nakikita mo, itong pinick up niya na daliri, ito ay daliri niya sa isang nakaganyan siya eh. Kunyari, pinipick up niya itong daliri niya na nasa kanan. Pero kung makikita mo, may gap ito kunyari. Pero yung daliri niya dito nakatupi, nakaganon. Kaya niya lang siguro i-flex ng ganyan yung daliri niya. Dahil pag tiningnan mo, putol yung daliri mo pagka nakaganon. Kaya lang, ako kailangan ko pasing galawin pa eh. Yan kasi kaya niya sigurong i-ganon. No, nakikita niyo naman dito, daliri niya rin to eh. So pag nilagay niya, may slow motion ba to? May slow motion ba? Tingnan nga natin. Playback speed. Gawin natin 0.5 ha. Oh! 'Di ba? Ididikit niya kunyari doon yung daliri niya. Pag dikit niya doon, Hindi naman daliri niya pa rin ang kanang kamay yan eh. Pag dikit niya diyan, 'di ba? Ang bilis lang ng kamay niya, biglang lilitaw yung isang
ano niya. What? And then put that. Mabilis lang yung kamay niya. Nakuha nyo na yung trick niya. Not so fast. Ring Ito naman sing-sing. here. Isusuot niya dyan. Blocking my finger. Yes. It's that's all one. Yes. What's this? Hindi niya, sa ibang daliri niya na sinuot ba? On my feet. Sa ibang daliri niya na sinuot, hindi na ito yung daliring ano eh. Napapansin nyo dito, ito, fake na daliri ito ng kanan. Ito, nakatupi na isang daliri. Hinugot niya kasi yung ano eh, isang singsing eh. Ulitin mo ha. Kasi naman ni-request pa sa akin eh. Ulitin natin ha. So, nandito yung una, yung daliri. Nandiyan yung daliri, no? Tandaan nyo yan ha. Ang gagawin niya, Yeah. kukunin niya yung singsing. That's all one. Yes. What's this? Tapos ibabalik niya, dito niya na, yung ano, dito na sa pangatlong, sa pang-apat na daliri niya, 1, 2, 3. Di ba dapat supposed to be nasa kalingkingan ilalagay yung singsing? Pero nilagay niya na dito sa ano, nilagay niya na dito sa pang-apat, nilipat niya na. Kaya pagka halimbawa, pinakita niya, di ba, mukhang 5 yung daliri, nakatupi na yung isang daliri niya dito. Itong daliri na to, fake to. Daliri ito ng kanan. Akala mo lang, kaya tuloy pagka inano niya, ayan o. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Pero ito, fake na to. Nailipat niya na dun sa pang-apat. Kaya pag inalis niya yung daliri niya na yan, di ba? Nilitaw niya lang ito, mukha lang talaga lumipat. Di ba? Trickery lang ito. Proceed na tayo, no? Once na na-debunk mo na yung isa niyan, lahat yan fake na lahat. Maybe hindi ko na alam kung paano i-explain yung ibang trick. Pero once na may nahuli ka ng 2 or 3, fake na yan. Next. Ano itong guardian angel daw? So parang na-save yung baby. Di ba? Na-save yung baby. Pero kung mapapansin mo kasi dito, yung pillow kasi out of balance na eh. 'Di ba? Due to gravity, babagsak na talaga yung pillow na 'yan. Kasi hindi naman siya naka-rest eh. Well, nasa sa inyo kung iisipin yung guardian angel 'yon, ano. Pero for me, maganda lang yung pagkakataon. 'Di ba? Nagkataon lang na pabagsak yung unan, then saka umano yung bata. For me, walang paranormal doon. Nasa sa inyo yun, kung iisipin nyo na yun ay gawa ng guardian angel, di ba hala kayo? Pero sa akin, wala. Nagkataon lang talaga yung circumstance. Di ba? Sa loto nga, nagkataon na tumatama ang tao eh. Lahat ng 6 na tinayaan niya tumatama eh. Hindi naman paranormal ang manalo sa loto, di ba? Parang ganun din yan. Anyway, doon na tayo sa main topic natin. Ano ito? Pinapaligo ang Santo Niño sa Cebu. Bigla raw sumayaw. Ayos oh. Tama. Pinapaliguan daw na Santo Niño. Bigla daw sumayaw. Tingnan nga natin kung paano yun. Sinulog Festival ngayong taon, hindi man singbongga ng mga nakaraan, hindi pa rin talaga matatawaran ang debosyon ng marami sa atin sa Santo Niño. Sa Olango Island nga sa Cebu, meron silang sariling dancing Santo Niño. 10 araw bago ang Sinulog Festival, ang mga tiga-barangay Kauoy sa Olango Island sa Lapu-Lapu City sa Cebu Ano yun?
napaindak sa galak nang habang pinapaliguan daw nila ang imahe ng Santo Niño sa sabaw ng buko na ginagawa rin nilang pamahid o langis. Ang imahen, di umano, dahan-dahang umikot. Ano yun? Ulitin nga natin. So, pag binubuhusan nila, pag pinaliliguan daw, ito yung sinasabi nilang sumasayaw. Tama ha? Napaindak sa galak nang habang pinapaliguan daw nila ang imahe ng Santo Niño sa sabaw ng buko na ginagawa rin nilang pamahid o langis. Ang imahen, di umano, dahan-dahang umikot. Hindi. Ako for me, no? For me, gumagalaw kasi yung tubig eh. Parang siguro yung yung base ng Santo Niño mabigat 'yan. Pero yung katawan ng Santo Niño hollow, medyo magaan. So anong nangyayari pag nagwe-wave yung tubig? Ano talaga 'yan? Ano ba naman to sila nanay? Medyo gagalaw yan, nagwe-wave yung tubig eh. Tapos minsan ang kulit-kulit nyo pa dyan, di ba? Pag binubuhusan mo yan, magwe-wave yung tubig. Medyo mabigat yung ilalim, yung katawan yan, medyo hollow. Magkakaroon ng parang buoyancy. Tama ba ang term na ginamit ko? Parang may buoyancy na may lulutang yan na alam mo yon, walang ano dito, walang paranormal dito. At saka, gumewang-gewang na parang nagsasayaw. Ano naman mga kababayan namin? Ay, naku! Na-shock, sir. Walang gumalaw na iba. Biglang umikot tapos maraming sumisigaw. May iyak-iyak pa si nanay, oh. Bullshit. Ang mga luha, katungod sa among kalipay nga nagpakita siya milagro na tanaw siya sa mga tao nga itambong niya. Hindi, wait. Sige. Sige, tatanggapin natin milagro nga, ano. Sabi kasi milagro daw eh. Na sumayaw. O let's say milagro nga. Ano yung maidudulot niyan? O sumayaw nga. Ano yun? Anong mensahe na naman yan? Mensahe na naman yan na magbalik loob tayo? Dahil gumalaw-galaw siya doon sa planggana? Mula Angasil Port sa Lapu-Lapu City, kailangang sumakay ng fast craft at suungin ang naglalakihang mga alon para marating ang Olango Island. Dito, itinuro ang aming team sa isang kapilya kung saan daw nakuhanan ang sinasabing pagsayaw ng Batang Jesus. At hindi raw yun ang unang beses na nagsayaw ito. Nangyari na raw noong taong 2009, bagamat hindi raw nila ito na videohan noon. Hanggang naulit nga raw nito lang Ginagalaw pala nila yung planggana eh. Kada tuig na namong buhaton, pero karon mao roy pinakagrabe niyang gipakita sa iyang pagtuyok. Pinakagrabe daw na. Tuwing nalalapit ang sinulog, nakaugalian na raw nilang paliguan ang kanilang ninyo ng sabaw ng buko. Ang ipinampaligo sa imahen, inilalagay sa bote na siyang ipinamimigay nila ng libre sa mga deboto. Paniwala nila ang pampaligo sa ninyo nakagagaling daw kahit pa ng mga malulubhang karamdaman. Ingon ang doktor na ko nga, kadag Sabi ng doktor, ang daming tatrabahuhin sa aking katawan. akong lawas ko, bibi. Sabi ko, baby, bigyan mo lang sana ako ng sigla para pagalingin ko dahil Tagalan ako, tapos kingpit nga kayuhan ako. Ako, mualaga. magsisilbi talaga ako sa'yo. Serbisyo ko sa parokya. Ito sa hinahinay. Tapos dahan-dahan hanggang gumaan ang aking katawan. Murag na naganggan akong lawas ba? Ningon ang doktor, murag na Sabi ng doktor, parang natunaw ang bato. Ang Nangyayari, ano bang bato yon na sinasabi niya?
yung sa kidney. Pagka maliliit naman talaga ang ano at nagtutubig ka, matutunaw naman talaga yon. Pag yung mga maliliit na bato ha, yung ano, may mga pagkakataon ano, may mga pagkakataon na tawag dito. May pagkakataon na kahit malaki sa tubig kasi natutunaw naman talaga yon. Yung sinasabi niyo mga bato. Imahen, sa tinawag kidney? nilang Santo Niño Kaplag, salitang Bisaya na ang ibig sabihin, nakita o nahanap. Ang isang dangkal na imahen kasi ng Batang Jesus na gawa sa bato, nakita lang daw nilang hinahampas ng alon sa Dalampasigan taong 2008. Sa lalim ng kuweba, kita ko yung santo. Galing ako sa laot, pagdating ko sa amin, sa baybay, nakita ko siya. Pag sitit niya sa akin, akala ko kung sino nagsisit. Hindi ko yung pinansin kasi akala ko kung sino yon. Ang imahen, ipinagkatiwala ni Christopher sa tiyahin niyang si Maura. Anak kong ituring ni Maura ang Santo Niño Kaplag. Ingon ko sa kumbata nga ato ni siya rosaryuhan. Diha na'y panahon nga kanang natagaka na may og nobina nga sang at dito niya. Ano sabi niya? May panahon daw na Ingon ko sa kumbata nga sabi ko sa anak ko, atin ito siyang ipagrosaryo, ipagrorosaryo daw. ato ni siya rosaryuhan. Diha na'y panahon Tapos may panahon na yan, nahulugan na kami ng nobina. Pati yung mga ganun, ano, yung mga nalaglag lang, tagaka na may og nobina nga sang at dito niya na nakalagay doon sa kanya na pinunit. nga gigisi lain tao. Walang ibang tao, hindi naabot ng bata. Di ba, hindi ba pwedeng ano yon dahil due to gravity? Pati ba naman yung paglaglag ng nobina? Puto bata kaingon na sa ko nga Sobra namang confirmation bias to. po ni siya nga sige latang saad og rosaryo nga wato tayo ginahimo. 2010, yung primerong lubina niya, hindi ako maka-attend. Magtrabaho ako. Pagdating ko sa Lapu-Lapu, hindi ako nakatrabaho dahil makasakit ako. Hiningi ko sa iyo, baby, nga sana hindi na ako makasakit taon-taon. Nag-promise ako sa kanya nga every lubina niya, hindi na ako alis. Yan ang pangako ko ni Kon. Simula na nga ako sa kanya. Taon-taon hindi na ako magkasakit. Sa paniniwalang milagroso ang Santo Niño Kaplag, pinagawan ito ng mga residente ng maliit na kapilya at hindi lang daw sakit ang kaya nitong pagalingin, pati mga kahilingan, kaya rin daw nitong tuparin. 5 years na mi ba nga nakaanak, then nangayo ko sa mahal nga Señor Santo Niño. But na gyud nga nanan ko ang grasya. Kinahanglan ko sa mga problema sa akong mga apo nga mokuha og board exam sa Manila, sulat sila. Iyang gipagibutang sa iyang tiilan, ang ilang gipangayop tuman, nakapasar sila. Pumasa daw. Diba, ang dami ng dinikit sa Santo Niño. Confirmation bias. Ito umami kaysa iyang gipakita namong milagro. Naniwala ako. Ito, kung naniniwala silang milagro yan, di okay lang. Pero dahil nilagay nila sa public yan, pwede mag-opinion ng ibang tao dyan, di ba? Or pwedeng i-debunk ng tao yan kung may claim, di ba? Kaya huwag kayong magagalit. Ito ay video na nasa publiko. Kaya pwede itong pag-usapan. Kung ano man ang nangyari dito, ditingnan natin kung talagang Ni baby. milagro. Siyang batang milagroso gid. Tinanong ng aming team kung papaliguan ba nilang muli ang imahen para maantabayanan kung muli nga itong sasayaw. Pero anila, isang beses lang kada taon nila ito ginagawa. Siyempre, Kung ang isang physicist ang tatanungin, madali lang daw ipaliwanag kung bakit parang sumayaw ang imahen.
Kasi po kapag may plato po, uneven po yung surface. Kapag uneven po ang surface, ang tendency May plato pala sa ilalim. Ayun o, may plato nga siya sa ilalim. po, uneven po yung surface. Kapag uneven po ang surface, ang tendency ng isang body, mag-shift po ang tinatawag nating center of mass. Maaari po yung maging factor kung bakit po gumagalaw yung Santo Niño po natin. Ang maaaring makapekto dyan kung saan gawa si Santo Niño. Gawa daw po sa bato. Iba't ibang klase din po yung mga bato. May mga bato po na lumulubog sa tubig at may mga bato din po na lumulutang tulad ng pommy. Meron po siyang air pocket sa loob. Kapag less density po, kesa dun sa fluid, ang tendency po na isang bagay, lulutang po talaga. Kaya wa man sila kasaksi. Yan naman si nanay eh. Hindi kasi sila nakasaksi eh. Hindi magdadalawang isip talaga sila sa paniniwala. Kaya nga tinesting kung pwedeng ipaliguan nga daw uli eh. Ayaw nyo naman. Parang pinoprotektahan nyo rin kasi yan eh. Kung ito kung ayaw nyong ma-challenge yung sana hindi nila kayo pumayag na KMJS yan. Sana sa inyo na lang, naging echo chamber na lang sana kayo. Sabi hindi kasi nila nasaksi, kaya nga gagawin nga uli, di ba? Do sa mga Magduha-duha gid sila pagtuo. Nyawa po may magpugos nila. hindi rin kami namimilit sa kanila na maniwala, karapatan din nila yan. Matuo sila, katungod po na nila, dili matuo. Maski unsa pa siya. Basta ako, ang aking paniniwala, hindi talaga matitinag para sa kanya. Yung paniniwala nyo doon sa Santo Niño, inyo yon. Ang pinag-uusapan natin dito, nanay, yung dahilan kung bakit sumayaw-sayaw yun doon. 'Di ba? Yun yun. Tarong na siya, naunsa siya diha. Basta, akong pagtuo, nga di gid matarong para niya. Kaya kung gipuy-an na to ang Ginoo, maghari siya sa kasing-kasing. The devotion to the Santo Niño ng mga Cebuano started when the arrival of the image of the Santo Niño noong 1521 nang dumating si Ferdinand Magellan dito sa Pilipinas. Mga surviving po na forms of devotion is very culturally embedded. Kaya na lang po ng pagsasayaw, yun ang tinatawag nating sinulog. The very original form of prayer dance. With regard for any forms of alleged miracles through the image, ang simbahan is very cautious about this. Kasi hindi naman lahat ng expressions or manifestation ay agad-agad ay makadiyos. Sa panahon kung kailan para din tayong nakikipagsayawan para maiwasan ang sakit, kanya-kanya rin tayong hanap ng himala. Na magpapaindak sa ating mga puso at Ito I mean, yung ganyan, 'di ba? Ganito ang napapansin ko kadalasan, naniniwala sila na himala 'yon. Now, ayaw naman nilang gawin uli. I mean, ayaw nilang paliguan uli yung Santo Niño nila. Why? 'Di ba? Natatakot ba kayo na mabali yung fantasy nyo? Doon pa nga lang medyo na yun medyo may pagka-red flag na yun kung bakit hindi niya, kumbaga, bakit hindi siya pumayag? Bakit hindi sila pumayag? 'Di ba? Anyway, bahala sila diyan Ngayon kung tatanungin kasi yung mga nakakaalam, hindi naman sa binabastos ang paniniwala nyo. Sometimes kasi kailangan harapin natin yung katotohanan Kung ano talaga yung totoong dahilan. Hindi sa lahat ng bagay kasi nagtatago tayo dyan sa paniniwala na yan. Sometimes kailangan natin harapin kung ano talaga yung totoo. 'Di ba? Kasi hindi rin maganda na habang buhay lulukohin mo yung sarili mo sa ganyan. Pero bahala sila Hindi ko naman sinasabi na wag silang maniwala diyan. Kalayaan nila 'yon. Pero kalayaan din magsalita ng mga tao na nakapanig sa katotohanan yung gusto nilang sabihin. Anyway, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.